Naniniwala ka ba sa happily ever after? Na merong mga kwento na parang iginukit ni Cupido ang tadhana na para bang nakakakilig at walang kapoble-problema? Nako naman! Ay, this is not your typical love story kaya antayin nyo ha, mamaya kayo. Anyways, hello sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang nag-iisa ninyong Mama Mia para sa panibagong kwento na ating pagsasaluhan for today's upload. Upload lang kasi walang video. O, diba? Tinamad ako mag-video pero huwag kayong mag-alala, hindi naman tinamad ang kwentong to. Napakaganda naman talaga. Oo, katulad ng ganda ng Shop in Style, ng kanilang mga produkto. Ayan po ang link. At syempre, ayan din po ang itsura ng kanilang page sa Blue App. Ayan po, paki-follow and paki-search nyo na rin kung anong gusto nyong products doon dahil ang ganda naman talaga. Huwag na nating patagalin to. Eto na po ang ating tampok na kwento for today. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Minsan, akala mo, binibigyan ka na ng buhay ng sarili mong kwento. Ng sarili mong happily ever after. Pero kadalasan, kung ano pa yung inaakala mong masaya, dun ka pa pala masasaktan ng sobra. Dear Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong mag-sorry ngayon pa lang kung meron man po kayong hindi masyadong magets o maintindihan dito sa kwento kong ito. Hindi kasi ako marunong maglahad ng kwento at hindi din po ako sanay na magkwento ng aking mga karanasan sa ibang tao. Hindi ako yung tipo na kayang gawing makulay ang bawat detalye ng buhay ko. Pero siguro, may mga pagkakataon talaga na kahit gaano ka kahiyain, kahit gaano mo kagustong itago ang sarili mo, ay mapipilitan ka pa ring magsalita. Kasi minsan, mas mabigat yung kinikimkim mo kesa sa nararamdaman mong hiya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Honey. 20 taong gulang ako noon. Lumaki sa Bukidnon, sa lugar na mas kilala ang mga tao kesa sa mga pangalan nila. Doon po, hindi masyadong importante kung gaano ka kaganda. Ang importante, kung sino ang pamilya mo at kung marunong ka bang makisama. Pero ang sabi ng mama ko, maganda raw ako, Mama Mia. At yun ang pinanghawakan ko. Hindi dahil naniwala ako agad, kundi dahil gusto kong maniwala sa kanyang sinabi. Maganda ka anak, huwag kang mag-alala. Lagi niyang sinasabi noon habang sinusuklay ang buhok ko tuwing umaga. Kaya kahit paminsan-minsan, kapag may lalaking napapalingon sa akin sa kalsada, kinukumbinsi ko ang sarili kong baka nga totoo ang sinasabi ng mama. Baka nga naman maganda talaga ako. Pero ewan ko Mama Mia, siguro kinulang din ako sa kumpiyansa sa sarili. Kasi may bahagi din sa akin na nagsasabing baka naman bulag lang sila. O baka naman hindi malinaw ang paningin. O baka naman nakainom ng alak. Mama Mia, a few years back nang magdesisyon akong umalis sa lugar namin. Pumunta ako sa isang malaking syudad na nasa Mindanao lang din naman. Ito ang naging takbuhan kong syudad. Lungsod ng mga pangarap para sa akin. At sa kalaunan, lungsod ng mga sakit na hindi ko inaasahan. Hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya yung napasukan ko. Marami kasing nakakakilala sa akin at ayokong bumalik ang mga mata nila sa akin na para bang
ako pa ang may kasalanan ng lahat. Ang trabaho ko doon, Mama Mia, nasa sales department po ako. Tagabantay kung nahit ba namin yung quota, kung magkano pa kulang namin. Simple kung pakinggan, pero hindi po madali ang trabaho na nasa sales, Mama Mia. Araw-araw, kailangan kong siguraduhin na tumataas yung benta namin, na gumagalaw ang mga produkto, na hindi nalulugi ang kumpanya. At kapag bumagsak, syempre, isa ako sa mga taong nakatokang sumalo. May boss kami, isang babaeng parang bagyo kong magalit. Hindi ko na siya papangalanan pa, tawagin na lang natin siya sa pangalang Madam. Kapag mababa ang sales, para pong machine gun ang bibig ni Madam. Oh, ano nangyari dito? Bakit ganito lang ang sales nyo? Ano bang ginagawa nyo? Pinapasweldo ko ba kayo para tumunganga dito, ha? Kapag nagsalita si Madam, para bang ako ang may hawak ng desisyon ng buong mundo kung ano at saan bibili ang mga tao. Sa bawat sigaw ni Madam sa akin, Mama Mia, pakiramdam ko po lumiliit ako. Na para bang hindi sapat ang ginagawa ko. Na para bang kahit anong pagpapakapagod at pagpapakahirap ko, kulang na kulang pa rin. Isang araw, halos hindi ko na maramdaman ang katawan ko sa sobrang pagod na nararamdaman ko. Gusto ko na lang sanang matulog, tumigil, at kahit huminga man lang. Pero pinatawag ako ni Madam sa opisina niya. Urgent daw, honey, sabi niya. Kaya kahit nanlalambot noon ang tuhod ko, tumakbo pa rin ako papunta sa kanyang opisina. Doon ko nalaman na ako palang mag-e-interview ng mga aplikante. Hindi naman sinabi sa akin yun kahapon kaya wala akong kaalam-alam. Kung tutusin, Mama Mia, hindi rin po yun kasali sa job description ko. Kailangan noon ng kumpanya ng bagong tao at ako ang napili nilang humarap sa mga aplikante. Isa-isa silang pumasok. May kaba sa mata, pero may maaaninag kang pag-asa. Meron din naman yung makikita mo talaga sa pagmumukha yung desperasyon. Hanggang sa siya ang pumasok. Matangkad, malinis manamit, at may mga mata na tila ba may sariling kwento ng buhay. Chinito siya, Mama Mia. Hindi ko alam kung bakit pero dun pa lang parang huminto at tumigil na ang mundo ko sa pag-ikot. Good morning, ma'am. Sabi niya nang may bahagyang ngiti. Simple lang. Pero ewan ko ba kung bakit napapatitig ako sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Dave. Habang ini-interview ko siya, Mama Mia, nakakahiya man pong aminin, pero hindi po ako makapag-focus. Hindi dahil sa hindi qualified si Dave, kundi dahil pakiramdam ko ang taong to ay makakagulo lang sa magulo ko ng mundo. Na para bang may dala siyang bagyo. May dala siyang unos na hindi ko mawari noon. Ewan ko pero hindi naman po negative ang dating niya nung ini-interview ko siya. Sa totoo lang, maaaninag at mararamdaman mo sa kanya ang kakaibang self-confidence. Yung hindi confident na mayabang. Yung may charm na hindi niya alam na charming siya. At higit sa lahat, marunong siyang tumingin na para bang ikaw lang ang tao sa harap niya. At doon nagsimula ang lahat, Mama Mia.
Hindi naman po sa pagiging bias dahil gwapo siya ha. Pero sa kanilang lahat, sa lahat ng aplikante, siya naman talaga ang pinaka-qualified. Kaya natanggap siya. At sa isang iglap, hindi na lang siya aplikante, kundi katrabaho ko na. Sabado noon, day off ng lahat. Ang iba kong mga katrabaho, sigurado akong nasa kung saan na. May hawak na bote ng mga inumin, nagtatawanan, nagpapalipas ng pagod sa isang linggong puro trabaho. Habang ako, nasa loob ng kwarto, tahimik, nakaupo sa kama, hawak ang cellphone pero wala namang ka-chat. Nakatingin ako sa kisame na parang may sagot doon sa tanong na hindi ko pa alam sa sarili ko kung ano. Ganito ako kapag walang ginagawa, nagiging masyadong self-aware. Self-aware sa katahimikan, sa lungkot sa paligid, at sa katotohanan na mag-isa lang ako dito sa loob ng kwarto ko. Walang naghihintay sa akin at wala din naman akong hinihintay. Hanggang sa may kumatok, Mama Mia. Napakunot noo ako. Sino naman ang pupunta dito sa inuupahan kong apartment? Halos wala namang may alam kung saan ako nakatira eh. Dahan-dahan akong tumayo. Inayos ko muna ang buhok ko gamit ang kamay ko kahit alam kong wala namang makakakita sa akin. Inisip ko na lang, Mama Mia, baka yung landlady o yung landlord ko ang kumakatok sa labas. Baka may aayusin o kung ano man. Hindi kasi talaga ako sanay na may pumupunta sa akin. Pero nung binuksan ko ang pintuan, parang tumigil ang mundo ko. Si Dave, nakatayo sa harap ko. Naka-jeans, naka-plain t-shirt, walang kaarte-arte, walang ka-effort-effort ang itsura. Pero bakit ganon? Parang ang lakas pa rin ng dating niya. Para akong sinuntok sa dibdib dahil sa biglaang kabang lumukob sa akin. Sa sobrang gulat ko ay napasara ulit ako ng pinto ng malakas. Nanlaki ang mga mata ko. Napamura ako sa sarili ko. Honey, ano ba? Masyado kang halata. Sabi ko noon sa aking sarili. Mabilis akong pumunta sa salamin. Inayos ang buhok ko. Pinunasan ang mukha ko. Tiningnan ulit ang sarili ko sa salamin. Na para bang ngayon lang ulit ako nagkaroon ng kaba kung anong itsura ko, kung presentable ba ako o hindi. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos, inalala ko ang sinabi sa akin ni Mama. Maganda ka, honey. Para naman kahit papaano, magkaroon ng konting self-confidence ang loob ko. Pagkatapos noon ay muli akong naglakad papunta sa pintuan at pinagbuksan ulit si Dave. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla mo na lang isinara yung pinto tapos pakiramdam ko tumakbo ka sa kung saan? Natatakot ka ba sa akin? Natatawang tanong ni Dave. Hindi ko alam kung saan ako titingin noon, Mama Mia. Sa mata ba niya? Sa damit ba niya? O sa sarili kong halos mawala na sa katinuan? Nagulat lang ako. Ano naman kasing ginagawa mo dito? Tanong ko. Habang pilit na nagpapakatatag sa harap niya at pilit na pinapakalma ang kalooban ko. Bakit? Bawal bang pumunta dito? Sagot niya habang nakasandal sa pinto na para bang nasa loob siya ng kanyang sariling pamamahay. Akala ko kasi magka-cash advance ka eh. Hoy,
hindi pinapadala sa akin ni Madam yung pera ha? Pabirong sagot ko. Pero sa totoo lang, Mama Mia, kinakabahan talaga ako at hindi ko alam kung bakit. Napangiti siya sa akin at doon parang may boses sa loob ko na nagsasabing kahit pala gwapo siyang ngumiti, may dalang nakakatakot na aura pala ito. Parang delikado pa rin pati ngiti niya. Ikaw kasi, lagi ka na lang dito sa tinitirhan mo. Parang may pinagtataguan ka. Bakit, may utang ka ba? Pabiro din niyang tanong sa akin. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Hindi dahil totoong may utang ako, kundi dahil totoo naman kasi na kapag wala ako sa trabaho, nasa loob lang ako ng inuupahan kong apartment. Ano? Sasama ka ba sa akin? Labas tayo. Display natin yung ganda mo. Sabi niya. Hindi ko alam, pero parang bumaliktad noon ang itsura ko. Ang sikmura ko. Hindi dahil sa kinakabahan ako o nandidiri ako, kundi dahil bigla akong tinamaan ng kilig, Mama Mia. Yung totoong kilig. Hindi yung iniisip mo lang na kilig ha, kundi yung nararamdaman mo talaga hanggang buto. Ayoko. Pagod ako eh. Mahina akong sagot pero kahit ako, hindi kumbinsido sa sarili kong pagod ako at ayaw kong lumabas. Dali na, gala tayo. Punta tayo ng mall. Huwag ka mag-alala. Alam ko namang wala kang pera. Libre kita. Libre. Yun ang sabi niya. Libre na, kasama ko pa siya. Hindi ko alam kung alin ang mas nakakahina noon. Dahil naging makulit si Dave ay sumama na lang ako. Pinagantay ko muna siya dahil nagbihis muna ako, Mama Mia. Ang totoo niyan, hindi ko na maalala kung paano nga pala niya ako napapayag na lumabas. Siguro napapayag ako dahil gusto ko rin naman. Siguro dahil siya ang nag-aya. O siguro dahil gusto kong maramdaman na may isang taong concern sa akin. Isang taong pumili na makasama ako sa araw sana ng kanyang pahinga. Sa loob ng mall, pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay para bang nasa ibang mundo ako. Mas maliwanag, mas maingay. Pero sa gitna ng lahat ng yun, para bang kami lang ang naririnig ko. Honey, tagasan ka nga pala? Tanong niya habang naglalakad kami. Taga Bukidnon. Sagot ko. Kaya pala, napakasimple mo lang. Hindi ko alam kung insulto ba yung sinabi niyang napakasimple ko o compliment, Mama Mia. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiti na walang bahid ng pang-iinsulto. Yung ngiti na para bang sinasabi niyang magandang bagay ang pagiging simple. At para sa akin, sapat na yun para wag nang mag-isip na iniinsulto niya ako. Habang kumakain kami, dun siya nagsimulang magkwento sa akin. Tungkol sa pamilya niya. Nagaling daw siya sa isang broken family. Nasabi niya, may ibang pamilya na raw ang tatay niya. Na siya raw ang tumatayong haligi para sa mga nakababata niyang kapatid. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya noon, Mama Mia. At sa bawat salitang sinasabi niya, mas lalo ko lang siyang nakikita. Hindi lang pala siya gwapo, hindi lang din siya charming, kundi mabigat din pala ang dinadala niya. At dahil doon, tila mas lalo akong nahulog. Oh, bakit parang napakatahimik mo naman? Wala lang, nakikinig lang ako sa'yo, sabi ko. Talaga ba? Baka naman ayaw mo lang makipag-usap sa akin. Hindi gusto ko ngang nakikinig sa'yo eh.
Diretso kong sagot. Walang arte. At hindi ko alam kung bakit pero parang ang dali kong naging totoo sa kanya, Mama Mia. Habang tumatagal noon ang gabi, mas lalo kaming naging komportable ni Dave sa isa't isa. Nagtatawanan, nagbibiruan at paminsan-minsan nagkakatitigan. Yung tipong wala namang nagsasalita pero ramdam mong may nangyayari sa paligid. Hanggang sa napansin ko, Mama Mia, may kakaiba na. May amoy na. Bahagyang amoy ng alak. At dun ko na-realize, kaya pala nasabihan niya akong maganda kanina na ide-display niya sa mall ang ganda ko. At kaya pala ganito siya kakomportable agad sa akin at ganito siya ka-bold magsalita. Dahil nakainom pala siya. At dahil dun, Mama Mia, biglang tila may kumalas sa loob ko. Isang maliit na bahagi ng kilig ang napalitan ng tanong. Ano ba to? Totoo ba tong pinapakita niya sa akin? O dala lang ng nainom niyang alak? Pero kahit alam ko na baka hindi siya ganito kung hindi siya nakainom, hindi pa rin ako umalis. Hindi pa rin ako tumigil. Kasi yung gabing yun, Mama Mia, sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung paano ang pakiramdam na may isang taong tumingin sa'yo. May isang taong nakatingin sa'yo na para bang ikaw ang pinakamagandang babae sa mundo. Pagkatapos naming kumain, maglakad-lakad ay inihatid na ako ni Dave sa tinitirhan ko. Nung umalis na siya, Mama Mia, hindi ko alam kung anong dapat kong mas maramdaman. Yung kilig ba? O yung tanong ba kung sincere ba talaga siya sa pinakita niya sa akin kanina? Pero sa totoo lang, mas nangibabaw sa akin ang tanong. Siya ba talaga kausap ko o yung espiritu ng alak? Hanggang sa hindi ko na namalayan kung kailan talaga nagsimula ang lahat. Kung kailan naging normal na parte ng araw-araw ko si Dave. Dati trabaho lang ang iniisip ko pagkagising ko sa umaga. Kung paano ko haharapin si Madam, kung paano ko maaabot yung kota. Pero ngayon, pagmulat pa lang ng mga mata ko, si Dave na agad ang nasa isip ko. Makikita ko kaya siya ngayon? Makakausap ko kaya siya? Makakasabay ko kaya siyang mag-lunch? Yun ang ilan sa mga tanong na pumapasok sa isipan ko pagmulat ko tuwing umaga. Nakakatawa. Kasi dati, iniisip ko na ang pagiging busy ang sagot sa lahat ng bagay, pero hindi pala, Mama Mia. Minsan, isang tao lang, sapat na para guluhin ang sistema mo. Isang tanghali, habang kumakain kami sa pantry, ay biglang sumingit si Sheila. Isa sa pinaka-close kong kaibigan sa trabaho. Yung tipo ng kaibigan na kahit hindi ka magsalita, para bang libro o aklat ka sa kanya. Nababasa kanya kahit ayaw mo. Honey, bungad niya sa akin, sabay upo sa tabi ko. Anong meron sa inyong dalawa ni Dave? Nabilaukan pa ako sa mabilisan niyang tanong, Mama Mia. Ano? Anong meron? Wala naman. Mabilis ko ring sagot. Napataas ang kilay ni Sheila. Sure ka? Oo no. Bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? At saka, ano bang magiging meron sa amin ni Dave? Napatingin siya kay Dave na busy noon sa pagkain niya pero halata namang nakikinig sa amin. Tapos bumalik ulit ang tingin sa akin ni Sheila.
Kasi yung samahan ninyong dalawa, yung tinginan ninyo, yung pag-uusap ninyo, parang hindi na yan normal sa mag-workmates lang eh. Hindi ako nakasagot, Mama Mia. Kasi kahit ako, nararamdaman ko naman talaga na may iba sa aming dalawa ni Dave. Na-attract ka sa kanya, no? Bulong ni Sheila sa akin. Hindi, no? Mabilis kong depensa kahit ramdam ko noon na umiinit na ang pisngi ko. Pero ngumiti lang si Sheila, yung ngiti na para bang sinasabing, kilala kita, honey. Alam ko na yang galawan mo. Hindi ko alam pero pakiramdam ko noon ay nagiging masyado akong defensive nung tanungin ako ni Sheila ng mga bagay na yon, Mama Mia. Pero dahil naibulalas ko na, nasabi ko na, hindi ko na lang masyadong binigyan ng pansin. Hanggang sa unti-unti ay naging routine na naming dalawa ni Dave ang sabay sa pagkain tuwing lunch. Ang sabay na maglakad, sabay na tumawa sa mga bagay na kami lang ang nakakaintindi. At dun ko napansin, hindi na pala siya yung Dave na unang nakita ko. Siya na pala yung Dave na mas nagiging malapit sa akin. Kain tayo? Sabi niya. Yoko, nakakatamad lumabas. Sagot ko. Libre ko naman, alam ko namang hindi ka tinatamad, nagbabudget ka. At dahil doon, automatic akong tatayo, Mama Mia. Iniisip niya na kaya ako sumasama sa kanya ay dahil libre pero di naman yun ang totoo. Katunayan, sumasama ako kasi siya yung nagyayaya. Minsan kahit walang dahilan pumupunta lang si Dave sa pwesto ko. Nung ginagawa mo? Work, ano pa ba? Pagod ka na? Pagod na. Tara, labas muna tayo sandali. Hinga ba? At kahit alam kong bawal dahil oras yun ng trabaho, ay sumasama pa rin ako sa kanya, Mama Mia. At ang mas nakakatakot, nasasanay na ako kay Dave. Nasasanay ako sa presensya niya, sa boses niya, sa paraan ng pagtitig niya na para bang ako lang ang mahalaga sa kanya sa mga sandaling iyon. Hindi nagtagal, hindi na lang po si Sheila ang nakapansin na may kakaibang namamagitan sa aming dalawa ni Dave. Pati na rin yung iba naming mga katrabaho, Mama Mia. Hoy honey, Dave, kayo na bang dalawa? Nako, ang sweet-sweet niyong dalawa ha. Parang mag-boyfriend at girlfriend na kayo ah. Tapos biglang magtatawanan ng lahat, mag-aasaran, magsisigawan. Pero sa loob ko, Mama Mia, kahit na pinapakita kong naiirita ako sa kanilang pangangantsaw at pangtutukso sa amin, sa loob ko ay tahimik po akong umaasa na sana maging ganun nga kaming dalawa ni Dave. Sa tuwing tinatanong kami ng mga kasamahan namin sa trabaho tungkol sa estado ng aming relasyon, ay tinitingnan ko si Dave. Kung itatanggi ba niya, kung iiwas ba siya, o kung tatawa lang. Pero kadalasan, Mama Mia, ngumingiti lang siya sa gitna ng mga tuksuhan at hindi naman nagsasalita. At doon ako mas lalong nalilito. Kasi kung wala lang talaga, bakit hindi niya diretsahang itanggi, diba? Lumipas ang mga buwan. Naging mas malapit pa kami ni Dave sa isa't isa. Pakiramdam ko mas nagiging totoo ang pinapakita naming concern at care sa bawat isa. At dahil doon mas lalo akong nahuhulog. Hanggang isang araw, hindi ko na talaga kinaya. Uuwi muna ako sa amin, sabi ko sa kanya. Napatingin siya sa akin. Bakit?
Wala lang. Vacation lang. Di mo ba ako mamimiss? Diretsahan kong tanong. Pagkasabi ko noon ay parang gusto kong bawiin ang huling 3 salita. Ano ba yung sinasabi mo, honey? Bakit di ka nagpigil? Saway noon ng sarili kong utak sa akin. Ngunit huli na eh. Nandun na. Nabitawan ko na yung mga salita. Tumitig siya sa akin. Diretso, malalim, at pagkatapos ay ngumiti siya ng konti. Bakit naman hindi kita mamimiss? Ikaw talaga napakamanhid mo, honey. Natigilan ako. Hindi ba kita mamimiss? Di ba? Girlfriend naman kita? Parang may sumabog sa loob ko, Mama Mia. Ha? Magjowa ba tayong dalawa? Sabi ko sa halos hindi makapaniwalang tono. Tumawa siya na para bang normal lang sa kanya ang lahat. Ano ba yung sinasabi mo dyan, Dave? Sabi ko pero nararamdaman kong nanginginig ang katawan ko. Sige, kung gusto mo edi tayo na. Half joke, half seryoso kong sabi pero buong puso, Mama Mia. At sa sandaling yun, akala ko talaga nakuha ko na si Dave. Mamimiss kita kapag nasa bakasyon ka na. Pero ikaw ha, huwag kang lapit kay Shane kapag wala ako. Sabi ko sa kanya noong sinabi niyang mamimiss niya ako. Napakunot ang noo niya. Ano? Paano naman nasali si Shane sa usapan? Si Shane, Mama Mia, ay katrabaho ko na ewan ko kung normal lang ba ang nararamdaman ko pero naiirita ko kapag lumalapit-lapit siya kay Dave. Friends lang kaming dalawa. May problema lang talaga si Shane kaya nag-a-advise lang ako. Talaga ha? Mama Mia, bagong pasok din sa trabaho namin noon si Shane. Hindi ko pa siya ganong kakilala pero nakikita at napapansin ko na gumagawa siya ng effort para magkausap silang dalawa ni Dave. Pakiramdam ko ay iba ang nararamdaman ko kay Shane. Yung tipo ng pakiramdam na para bang hindi mo alam kung bakit, pero tila may babala na sa loob mo. Ah, ganun ba? Sabi ko. Pero sa loob ko, Mama Mia, may tanong na nag-uumpisang umusbong. May tanong na hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero kahit anong pilit kong iwaglit, ay nandun pa rin. Mama Mia, simula nung araw na napansin ko si Shane, na napansin kong lumalapit siya kay Dave, ay hindi na talaga mawala-wala sa isipan ko ang pagmumukha niya. Pero di ba dapat kalimutan ko na ang tungkol sa kanya? Kasi kaibigan lang naman daw sabi ni Dave. May problema lang daw. Kaya gustong magpa-advise, gustong may kausap. Pero bakit ganon? Bakit sa tuwing nakikita ko silang magkausap, parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko? Han, kain na tayo? Tawag ni Dave. Nasa pantry na naman kami noon, Mama Mia. Parehong upuan, parehong mesa. Pero parang hindi pareho ang pakiramdam ko. Mauna ka na. May tatapusin lang ako. Sagot ko. Napatingin siya sa akin. Bakit tila iniiwasan mo ako ngayon? Bakit parang may kakaiba sa'yo ngayong araw? Ano bang kakaibang sinasabi mo? Wala naman na.
Pero alam kong hindi ako marunong magsinungaling, Mama Mia. At alam ko na hindi marunong magtago ng emosyon ng mukha ko. Kahit anong sabihin ng bibig ko, lalabas at lalabas ang totoo sa aking mukha. Lumapit siya sa akin, umupo sa tabi ko. Mas malapit kaysa sa dati. Nagsiselos ka ba? Pabulong niyang tanong. Para akong napaso. Ha? Hindi no? Bakit naman ako magsiselos? Ngumiti siya. Yung tipong parang alam na niya ang sagot. Wala ka namang dapat ikaselos, honey. Ikaw lang naman talaga eh, sabi niya. Ewan ko, Mama Mia, nakakakilig yun, 'di ba? Kapag nakikita natin ang mga eksenang ganun sa pelikula, kinikilig tayo. Pero ewan ko, bakit hindi ko makuhang kiligin? Bakit kahit sinasabi niyang ako lang naman talaga, may parte pa rin sa akin na nagtanong ulit. Sigurado ka ba? Tanong na hindi ko magawang itanong sa kanya ng diretsyo. Pero kahit may duda sa loob ko, Mama Mia, mas pinili ko pong damhin yung saya kapag magkasama kaming dalawa ni Dave. Mas nagiging madalas kasi ang pagsasama namin. Lunch break? Sabay. Snack break tuwing afternoon? Sabay din. Uwian? Halos laging sabay na rin. Minsan habang naglalakad kami, bigla niyang hahawakan ang kamay ko. Hindi ko tinatanggal ang pagkakadikit ng mga kamay namin. Pero hindi ko rin naman siya hinahawakan pabalik. Hinahayaan ko lang siya na hawakan niya ako. Kasi sa simpleng bagay na yun, pakiramdam ko, Mama Mia, ako ang pinipili ni Dave. Han? Tawag niya minsan. Ano yun? Kung mawawala ba ako, mamimiss mo ba ako? Napatingin ako sa kanya. Mawawala? Bakit ka naman mawawala? Sagutin mo muna yung tanong ko, sabi niya. Tumahimik ako sandali. Oo, mamimiss kita, sabi ko. Ngumiti siya, parang may kakaiba sa ngiting yun. Parang ngiti ng isang taong may tinatago. Mama Mia, akala ko talaga tuloy-tuloy na lagi kaming magkakasamang dalawa ni Dave. Hanggang sa dumating ang araw na naramdaman at napansin ko na lang na hindi na kami kasing dalas mag-usap ng dati. Na hindi na rin siya palaging dumadaan sa pwesto ko para tanungin lang ako ng kung ano-ano. Hindi na rin siya kasing bilis mag-reply kesa sa noon. Busy lang siguro. Bulong ko sa sarili ko. Trabaho lang to. Pero kahit anong paliwanag ko, may pakiramdam sa loob ko na ayaw manahimik. Isang hapon, Mama Mia, nakita ko silang dalawa. Si Dave at si Shane. Magkatabi, nagtatawanan. At yung kamay ni Shane, malanding humahampas-hampas sa braso ni Dave. Hindi ko alam kung bakit pero biglang bumigat ang paa ko. Hindi ako makalapit ni hindi ko magawang tawagin si Dave. Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa napansin niya ako. Honey, tawag niya. Ngumiti siya sa akin na para bang walang nangyari. Pero para sa akin, Mama Mia, tila may nabasag sa loob ko. Kinagabihan, hindi ko na talaga kinaya. Dave, tawag ko sa kanya. Ano ba talagang meron sa inyong dalawa ni Shane? Tumahimik siya. Mas matagal na katahimikan kesa sa dati.
Friends nga lang kaming dalawa, sagot niya. Talaga ba? Para namang hindi lang kayo friends. Nag-overthink ka lang. Sabi niya. Diretso, walang lambing. Parang may kumurot sa puso ko. Bakit parang pakiramdam ko ako pang mali sa nararamdaman ko, Mama Mia? Honey, pagod ako sa pinapagawa sa akin kanina ni Madam. Pagod ako sa buong araw na paghabol sa kota. Kaya please, wag mo nang dagdagan pa. At doon ako natahimik, Mama Mia. Kasi bigla akong na-realize. Hindi na ako yung pinapakinggan niya. Hindi na ako yung sinasabi niyang dati pahinga niya sa napaka-hectic at napaka-demanding naming boss. Ngayon, ako na yung pinapatahimik niya. Ako na yung sinasabihan niyang dumadagdag sa stress niya. Kaya simula noon, ako na ang nag-adjust. Hindi na ako nagtatanong. Hindi na ako nagrereklamo. Hindi na rin ako nagpaparamdam o nagpapakita sa kanya ng pagsiselos ko kahit ang totoo ay gustong-gusto ko ng sumabog. Ngumingiti pa rin naman ako. Sumasabay pa rin naman ako sa kanya. Nagpapanggap pa rin naman akong okay lang ako. Kasi sa totoo lang, Mama Mia, part of me, umaasa pa rin ako. Umaasa na baka tama at totoo naman talagang tinuran niya na napapagod lang siya sa trabaho. Na baka babalik din siya. Na baka ako pa rin ang piliin niya. Pero sa bawat araw, kahit anong effort ko na bumalik kami sa dati, tila mas lalo lang siyang lumalayo sa akin. At ako, Mama Mia, tila unti-unti din akong mas nababaliw sa sarili kong isipan, sa sarili kong pag-o-overthink. Hanggang isang araw, hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagtanong. Hindi na rin ako naghintay. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin at sa unang pagkakataon, tila nakita kong hindi na ako yung dating honey. Yung dating honey na pinupursu pa ni Dave. Parang nalosyang ako na para bang pati sarili ko ay lumayo na sa akin. Anong nangyayari sa iyo, honey? Hanggang kailan ka ba mag-e-effort? Hanggang kailan ka ba maghihintay? Tanong ko sa sarili ko noon. Tanong na wala pa rin akong makuhang sagot. Kinabukasan, Mama Mia, lumapit sa akin si Dave. Lunch break na noon. Honey, kain na tayo? Kung dati ay umuoo ako, this time umiling ako. No, wag na. Napakunot ang noo niya. Bakit? Di ka pa ba nagugutom? Huminga ako ng malalim. Sabi ko hindi pwedeng ako lang ang nakakaalam ng nararamdaman ko. Hindi pwedeng malunod ako sa sarili kong damdamin. Sa wakas, sinabi ko rin. Ayokong makisabay sa'yo, Dave. Pagod na ako. Tumahimik siya. Kung ako, hindi ko na kailangang magtanong, di ba? Hindi ko na kailangang magduda. At lalong hindi ko kailangang makipag-compete kahit kanino kung ako talaga. Mama Mia, sinabi ko na sa kanya ang damdamin ko. At sa sandaling yun, hindi ko siya tiningnan bilang taong minahal ko, bilang taong inaasahan ko. Tiningnan ko siya bilang isang taong hindi ako kayang piliin. Honey, okay lang ako, Dave. Putol ko. And this time, kahit wala na akong kasabay kumain,
magiging okay pa rin ako. Mama Mia, natahimik si Dave noon. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Baka hindi niya inaasahan ang naging sagot ko. Baka hindi niya inaasahan na kakawala ako sa isang hindi naman klarong relasyon. Dahil kung tutusin, Mama Mia, kung titignan kong mabuti ang aming naging samahan ni Dave, hindi naman talaga naging kami. Hindi rin naging perpekto ang kwento namin, pero hindi ibig sabihin nun na mananatili na lang ako sa ganon. Nahahayaan ko na lang na lunurin ako ng tuluyan. Kasi sa huli, ako pa rin naman ang magdedesisyon kung anong mangyayari sa buhay ko. Oo nga't hindi ko kayang kontrolin ang damdamin ko. Oo nga't hindi ko kayang kontrolin ang sakit sa puso ko. Pero alam ko na lahat ng bagay temporary lamang. Lahat ng bagay nawawala. At kahit na nasaktan ako kay Dave, nagpapasalamat pa rin ako, Mama Mia, kasi ang mas mahalaga, natutunan ko sa kanya kung paano ang magmahal. At natutunan ko rin kung paano ang tanggapin na minsan, hindi lahat ng ating minamahal ay minamahal din tayo pabalik kung gaano natin sila minahal. Mama Mia, nakatunganga lang si Dave noon. Nung hindi na siya makasagot ay tumayo lang ako. Pagkatapos ay kumuha ng wallet at saka lumabas ng opisina at kumain mag-isa sa isang fast food chain. Pagkatapos nun, ay hindi ko na masyado pang iniisip si Dave. Oo, may mga pagkakataon pa rin na napapatingin ako sa kanilang dalawa ni Shane. Pero hinahayaan ko na. Kahit na may mga mata ng mga katrabaho namin ang nagtatanong, hindi ko na lang din sinasagot. Hanggang sa unti-unti, Mama Mia, tumatahimik ang buhay ko. Hindi pala lahat ng katahimikan ay masakit. May mga katahimikan pala na kapag galing ka sa sakit, ang susunod na katahimikan ay kapayapaan. Pagkatapos ng lahat kay Dave, naging tahimik ang mundo ko. Wala na akong good morning na hinihintay. Wala na akong hinihintay tuwing lunch na nagsasabing, kain na tayo. Wala nang mga tingin na nagbibigay kahulugan sa araw ko. Pero this time, hindi na po ako nalulungkot. Kasi sa unang pagkakataon, komportable na ako sa sarili ko. Na ako lang ang kasama ko. Hindi gaya dati na nasa bahay nga lang ako, nasa apartment at nag-iisa, pero yung utak ko naman ay kung saan-saan napupunta. Ngayon, komportable akong kasama ang sarili ko. Nagising ako isang umaga na hindi ko na iniisip si Dave. At doon ko na-realize, Mama Mia, na naka-move on na nga ako. 2 linggo po akong nagbakasyon. Pagkatapos ng 2 linggo ay balik trabaho. Balik routine. Balik sa branch. Kung nasaan, nandun si Dave. Hanggang isang umaga, Mama Mia, pagbalik ko, ay may isang lalaking sumalubong sa akin. Hindi ko siya masyadong kilala, hindi ko pa siya nakakausap, pero alam ko kung sino siya. Kasi nung mga panahon na naka-leave ako, ina-update naman ako ng kaibigan kong si Sheila. Sabi niya, may bago daw manager sa aming branch. At yun ay si Sir Kent. At alam kong si Sir Kent itong lalaking sumalubong sa akin. Late ka, bungad niya. 5 minutes lang naman, sir, sagot ko. Ni 5 minutes or 1 minute pa yan, still late ka pa rin. Napaka-stricto niya. Diretso. Walang kalambing-lambing gaya nga ng balita sa akin ni Sheila. Pero iba ako, Mama Mia.
Hindi po ako yung dating honey na madaling mataranta sa mga striktong boss. Nabaging yata ako ni Madam. Mas matapang, mas mapang-insulto yata yun si Madam kaya kayang-kaya kong i-handle si Sir Kent. Noted, sir. Sagot ko ng diretso sa mga mata niya ang tingin. At dun, Mama Mia, parang may nagbago. Parang kakaiba ang tingin niya sa akin. Hindi naman siya agad nagsalita, hindi rin naman siya nagalit pero parang nag-o-obserba. Simula noon, araw-araw pinag-iigihan ko talagang gawin ang trabaho ko. Walang arte, walang pabida. Pero may napansin ako. Mas madalas na lumalapit sa desk ko si Sir Kent kesa sa dun sa mga iba kong kasamahan. Report mo? Tanong niya. Done na, sir. Email sent po. Minsan tatayo lang siya sa likod ko. Tatahimik. Nakatingin sa ginagawa ko. Dati, Mama Mia, kapag ginaganon ako ni Madam, yung dati kong boss, kinakabahan ako. Pero ngayon hindi na. Hanggang isang gabi, nandun pa ako sa office. Hindi pa ako umaalis at ako lang mag-isa. Nag-OT ako dahil meron akong kailangang isubmit na proposal kinabukasan. Biglang bumukas ang pinto. Si Sir Kent. Hindi ka ba nakauwi? Tanong niya. May tinatapos lang po, sir. Lumapit siya, tiningnan ang ginagawa ko at pagkatapos tumango siya ng bahagya. Better. You're getting better. Sabi niya. Simpleng salita lang naman yun pero bakit ganon? Parang mas mabigat pa yun kaysa sa lahat ng papuring narinig ko sa ibang tao. Kinabukasan, Mama Mia, may nakita akong kape sa desk ko. Mainit pa yon. Napatingin ako sa paligid pero wala namang ibang tao dahil nasa meeting yung iba kong mga kasamahan. Hanggang sa may narinig akong boses mula sa likod. Inumin mo na yan. Baka lumamig pa. Si Sir Kent. Napatingin ako sa kanya. Para sa akin po ba to, sir? Hindi. Para sa guard. Sagot niya ng diretsyo ang muka. Napangiti na lang ako. Thank you, sir. Hindi siya sumagot pero bago siya umalis ay napansin kong bahagya siyang ngumiti. At doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam, Mama Mia. Hindi naman yung kagaya kay Dave. Hindi mabilis. Hindi nakakalunod. Kundi nakakakalma. Hanggang sa, Mama Mia, isang araw, ibinalita na lang ni Shane sa amin na sila na raw dalawa ni Dave. Na official na raw silang mag-boyfriend at girlfriend. Tiningnan ako ng mga kasamahan ko pero parang wala akong naramdaman, Mama Mia. No pain, no jealousy, wala talaga kahit ano. Ewan ko pero parang payapa pa nga ang loob ko. Pagkatapos ng maikling announcement na yon, ay kinorner pa talaga ako ng kaibigan kong si Sheila sa restroom. O ano, okay ka lang? Bakit naman hindi ako magiging okay? Kasi 'di ba, naging si Shane at si Dave. Kala namin kayong dalawa talaga ni Dave eh. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, hindi naman talaga kami ni Dave. Magkaibigan lang kami. At ngayon, kailangan ko na maglaylo kasi nga girlfriend na niya si Shane, 'di ba? Yun naman ang dapat gawin. Tumango-tango lang si Sheila. Para bang hinahanap niya ang sakit sa aking mga mata pero alam kong hindi niya mahanap yun doon dahil wala naman talaga akong nararamdamang sakit. Hanggang sa, Mama Mia, ang nagiging focus ko na bukod sa trabaho ko ay si Sir Kent. Hindi ko naman hinanap ang pag-ibig para makapag-move on agad. Hindi ko rin naman pinilit ang sarili kong maghanap agad ng ibang magugustuhan.
Pero unti-unti napapansin ko na lang yung paraan ng pagtingin ni Sir Kent sa akin, hindi mapanghusga, hindi rin mapangakit. Pero nakikita niya lahat ng ginagawa ko. Isang hapon, magkasabay kaming lumabas ni Sir Kent sa office. Pauwi ka na? Yes po, sir. Tahimik lang kami habang naglalakad. Walang pilit na usapan. Walang awkwardness. Hanggang sa nung paliko na siya sa parking lot at ako naman ay tuluyan ang palabas ng building, ay bigla siyang nagsalita. Kumain na muna tayo. Napatingin ako sa kanya. Sir? Dinner. Libre ko. Sa pagkakataong yun ay hindi ako kinabahan. Hindi ako nagtanong at ngumiti lang ako. Sige po, sir. Pero bago ako pumayag, Mama Mia, don't get me wrong, pero sinigurado ko na muna na wala akong masasagasaang ibang tao. Alam ko kasi yung pakiramdam eh. Naramdaman ko yun kina Dave at Shane. Kaya hindi ko gugustuhin mararanasan yun ng ibang babae lalo na kung ako ang dahilan. Nung nalaman kong 6 years na palang single itong si Sir Kent, sabi ko wala namang masama. Mama Mia, dahan-dahan lang ang nangyari sa aming dalawa ni Sir Kent. Pakiramdam ko kasi hindi naman lahat ng kwento kailangang mabilisan eh. Minsan mas maganda nga yung dahan-dahan. Hindi ko alam kung saan pupunta ang samahan namin. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging estado namin. Pero ang alam ko, hindi na ako yung dating si Honey. Yung dating kinikilig na sa simpleng mga salita lang. Yung dating natatakot kapag may ibang kausap, yung nagugustuhan niya kasi natatakot siyang baka maiwan. Ngayon, Mama Mia, alam ko na. Ang mga tao sa paligid natin, dumarating at nawawala. Basta siguraduhin mo lang, hindi ka mawawala sa sarili mo. Na kahit na anong mangyari, mawala man ang lahat, bumalik man o maglaho, ikaw lagi kang nananatili, na lagi mong kayang buuin ang sarili mo kahit wala ang tulong ng ibang tao. Sa ngayon, Mama Mia, nasa getting to know stage pa rin kaming dalawa ni Sir Kent. Aaminin ko po na sinabi na niya sa akin na gusto niya ako. Wala din naman pong masyadong mga rules and regulations sa aming opisina pagdating sa bagay na yon. Isa lang ang sinabi sa amin ng aming boss. Basta hindi immoral relationship, okay lang. Kaya nga, naging okay din sa office sina Dave at Shane eh. Kami ngayon ni Sir Kent ay nagdi-dinner, nag-uusap, lumalabas, nagdi-date, Mama Mia. Pero hindi kami nagmamadali. Si Sir Kent ay 36 years old na. Samantalang ako naman ay nasa early 20s ko pa. Kung tutusin, malayo po ang age gap naming dalawa. Pero wala naman siguro yun sa edad, diba? Basta't nagkakasundo kayo. Basta't nagkakaintindihan kayo. Wala namang magiging problema, lalo kung wala naman kayong inaapakang ibang tao. Mama Mia, napapangiti ako sa sarili ko habang sinusulat ko ito. I'm not really sure kung ano ang magiging future dito. Hindi ako sigurado kung magiging kami ba ni Sir Kent habang buhay o kung matutulad din sa aming dalawa ni Dave. Ang saming dalawa ngayon ni Sir Kent. Pero isa lang ang sigurado ako, Mama Mia. Mas tahimik ako ngayon. Mas payapa ang puso ko ngayon. At mas nararamdaman ko kay Sir Kent ang pagpiling hindi ko naramdaman noon kay Dave. Unlike kay Sir Kent, wala po siyang ibang kinakausap nang tulad ng pagkausap niya sa akin.
Kahit na hindi pa kami, nag-set na kaming dalawa ng boundaries na hindi pwede ng mga bagay na hindi namin matatanggap o yung mga non-negotiable namin. Opo, nanliligaw na po si Sir Kent sa akin. And balak ko na po siyang sagutin, pero hindi pa muna ngayon. Baka kapag natapos na po ang pagbisita niya sa lugar namin, baka kapag nakilala na siya ng mga magulang ko at nasabi na lalo na ng mama ko ang opinion niya kay Sir Kent, baka dun pa lang magiging opisyal ang relasyon naming dalawa. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay niyo ng oras para basahin itong napakaiksi lang naman na kwento ng buhay ko. Sana po ipagdasal ninyo na magiging maayos ang future relationship naming dalawa ni Sir Kent. Hanggang dito na lamang po, Honey. O, 'di ba? Kapag handa kang bitawan ng mga bagay na hindi para sa iyo, kapag bukal sa loob mo na bitawan ang mga taong hindi naman magtatagal sa buhay mo, darating at darating yung taong para sa iyo. Kaya sana ang matutunan natin sa kwentong ito ni Honey ay yung paano mag-set free ng mga tao, ng mga damdamin na hindi naman ukol sa atin, ano? Kasi minsan kaya hindi dumarating yung tamang tao kasi nakahawak pa rin tayo ng mahigpit dun sa mga maling tao. Paano natin mahahawakan yung tama kung puno yung ating mga kamay, 'di ba? Grabe naman itong kwentong to. Hello po sa inyong lahat, sa mga nakaabot sa stage na ito ng kwento. Maraming salamat. Nako, honey. 'Di ba, Honey? Sana nga, Honey, maging kasing tapang mo lahat. Lalong-lalo na ng mga babae na nasa mga maling relasyon ngayon. Lalong-lalo na ng mga babaeng pinapaikot ngayon ng mga maling lalaki sa buhay nila. Charot, sana magkaroon sila ng tapang at lakas ng loob ng gaya ng meron ka. Tingnan mo si Honey. Binitawan niya. 'Di ba? Napakasakit kaya kung iisipin mo, 'di ba, na si Dave, yung lalaking akala niya sa kanya na, yung lalaking akala niya, jowa na niya may mahal palang iba, tapos dun pa sila sa iisang kumpanya silang tatlo. Sakit kaya, pero napakatapang ni Honey, hindi nag-resign, girl. Nag-leave lang sa trabaho, ganun. At nung bumalik, ay may bagong love life palang nag-aantay. Yung bagong manager pala. Nako, ipagdadasal namin, Honey, na sana nga, yang si Sir Kent na talaga ang para sa'yo. I think, nga sa settle down stage naman na yan siya. Kasi 36 na nga siya, sabi mo, 'di ba? Sana nga lang din ikaw, mag-match yung mga ano ninyo kasi napakabata mo pa, baka marami ka pang gustong ma-achieve o i-achieve sa buhay mo. Well, kung ano man yung mapag-uusapan ninyo, kayo nang bahala dyan. Relasyon nyo naman yan Wala naman kaming pakialam. Charot lang. Anyways, maraming salamat sa inyo na nakikinig ngayon. Thank you so much po sa lahat ng ating mga subscribers na naging member o member talaga dito sa ating channel. Maraming thank you. I love you all so much. Ayun. Hello muna ako sa ating member na, ayun, nagbabalik, si Jasmine Magbanwa. Maraming salamat, Jasmine Magbanwa. Abdullah Wahab 6488, maraming thank you sa'yo. Kay Christina Aure, kay Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, kay Rose Arevalo, kay Rico Sedanco, kay Colleen Bueno, hello, kay Gimaras Girl, kay Benson Boyser, Smack Dax, Dayan Martinez, hello din kay Maureen Tugab, kay Gail Easy, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagmamahal at pagsuporta dito sa channel natin. Hello nga rin pala ako kay Christina Season, ang ating pong mga subscribers na hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat, Charlene Baclohan all the way from Saudi Arabia, kay Rose Santiago, kay Nora Barido Hamandre from Oman, Muscat, Middle East, kay Cutie Hot Mom
Hi sa'yo! Maraming salamat! Ayan, maraming thank you kay Madam Cutie Hot Mom. Oo, sa sa inyo dyan na gustong bumili ng mga quality products from USA, nako, mag-message po kayo sa Shop in Style. Ayun. Hi kay Ruby Ramos, maraming salamat. Kay Maria Elena Abe Rose, Santiago Sally Buma, Shermaine Lopez, Jocelyn's Channel. Kay Jenny Sarco, maraming thank you. Kay Naomi Christine Madoro, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung mga hindi natin nabanggit sa susunod na kwento, baka pangalan nyo na ang ating i-shout out. Thank you so much. Mwah, mwah, mwah. I love you. Ingat po kayo palagi. Bye!